sa pinakadulo ng isang baryong napapaligiran ng malalawak na palayan at kumikislap na ilog, nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at pawi. Maraming taon na ang nakalipas mula nang ito'y itinayo at ang bawat haligi nito ay waring nag-iingat ng mga alaala ng pagtitiis, sakripisyo at pagmamahal. Doon naninirahan si Lolo Tasio, isang payat ngunit matikas na matanda. May maputing buhok na palaging nakasuklay paatras at mga matang malalim ngunit mabait ang tingin. Sa kabila ng kanyang edad na lampas 70, hindi tuluyang nawala ang lakas ng kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay sa araro, sa pag-aani at sa paghawak ng itak upang ipagtanggol ang kanyang pamilya sa anumang panganib. Ngunit ang bahay na minsang napuno ng tawanan at yabag ng mga bata ay ngayoy tahimik, masyadong tahimik. 3 ang kanyang naging anak, si Ramon, ang panganay na matalino at ambisyoso. Si Liza, ang nag-iisang babae na may pangarap maging guro. At si Ben, ang bunso na paborito ng kanilang ina nung ito'y nabubuhay pa. Lahat sila'y pinalaki ni Lolo Tasio at ng kanyang asawang si Aling Marta sa pamamagitan ng pagsasaka at paglalako ng gulay sa bayan tuwing araw ng palengke. Hindi naging madali ang buhay. Maraming gabi ang ginugol ni Lolo Tasio sa bukid kahit malakas ang ulan. Maraming umaga na siya'y hindi kumakain nang sapat upang masigurong may baon ang kanyang mga anak sa eskwela. Isang beses pa nga'y isinangla niya ang maliit na lupang minana pa sa kanyang ama upang maipadala si Ramon sa Maynila para makapagtapos ng kolehiyo. Balang araw, tay, babawi ako, madalas sabihin ni Ramon noon. Naniniwala si Lolo Tasio sa mga pangakong iyon. Lumipas ang panahon at isa-isa ngang nakapagtapos ang kanyang mga anak. Si Ramon ay naging supervisor sa isang malaking kumpanya sa lungsod. Si Liza ay naging guro sa pribadong paaralan. Si Ben, na may nagnegosyo ng mga agricultural supply. Unti-unting nabago ang kanilang buhay. Unti-unting lumayo ang kanilang mundo. Noong pumanaw si Aling Marta dahil sa sakit sa puso, tila iyon na rin ang simula ng pagguho ng tahanan. Ang dating nagbubuklod sa pamilya, ang ina, ay wala na. Sa mga sumunod na buwan, mas naging madalang ang pagdalaw ng mga anak. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng pag-uusap na magbabago sa lahat. Nagtipon-tipon ng 3 magkakapatid sa bahay. Nakaupo si Lolo Tasio sa kanyang lumang silyang kawayan habang tahimik na nakikinig. Tay, panimula ni Ramon, mahina na po kayo. Hindi na ninyo kayang alagaan ang lupang ito. Mas mabuti sigurong ipagbili na lang ang lupa, dagdag ni Ben. Malaki ang halaga nito ngayon, pwede nating hati-hatiin. Nanatiling tahimik si Lolo Tasio. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pinipili niyang unawain ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang mga anak. Paano ako? Mahinang tanong niya. Saglit na nagkatinginan ang magkakapatid. Pwede naman po kayong sumama sa amin, sabi ni Liza. Ngunit may alinlangan sa tinig. Pero sa totoo lang, maliit ang bahay namin at may mga anak na rin ako. Hindi yon ang inaasahang sagot ng isang ama. Hindi niya kailangan ng malaking silid o magarang higaan.
Ang nais lamang niya ay ang pakiramdam na siya'y bahagi pa rin ng pamilya. Ngunit malinaw ang kanilang layunin. Ilang linggo matapos ang pag-uusap na ipagbili ang lupa, ang bahay ay nabili rin ng isang negosyanteng balak gawing bodega ang lugar. Pinapirma si Lolo Tasio ng mga papeles na halos hindi niya nabasa. Pinangakuan siya na may parte siya sa kita. Ngunit ang halagang iniabot sa kanya ay maliit lamang. Hindi sapat upang makabili ng panibagong lupain o bahay. Pansamantala lang ito, Tay, sabi ni Ramon. Makakabawi rin tayo. Subalit matapos makuha ang pera, unti-unti silang naglaho. Si Ramon ay hindi na muling tumawag. Si Liza ay abala raw sa trabaho. Si Ben ay nagpalipat-lipat ng negosyo. Sa huli, si Lolo Tasio ay naiwan sa isang maliit na kubong hiniram lamang sa kapitbahay, malapit sa gilid ng gubat. Doon niya unang naramdaman ang tunay na bigat ng pag-iisa. Sa gabi, habang pinapakinggan ang huni ng kuliglig at ang ihip ng hangin sa mga dahon, madalas niyang tanungin ang sarili, saan ako nagkulang? Hindi niya isinumbat ang mga sakripisyo. Hindi niya binilang ang mga pagod at puyat. Hindi niya inalala ang mga panahong siya'y nagkasakit ngunit hindi nagpahinga. Sa halip, ang iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang mga anak. Baka kailangan lang nila ng panahon, bulong niya sa sarili. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nauubos ang kanyang kaunting ipon. Humihina ang kanyang katawan at mas lalo siyang napapalayo sa dating buhay na kanyang kinagisnan. Isang hapon, habang siya'y namumulot ng tuyong kahoy sa gilid ng gubat, siya'y nakaramdam ng matinding hilo. Umupo siya sa isang malaking bato upang magpahinga. Ang paligid ay tahimik. Masyadong tahimik. Napansin niya ang isang maliit na punong tila kakaiba ang anyo. Mas luntian kaysa sa iba at may kakaibang kinang ang mga dahon sa ilalim ng sinag ng araw. Sa paanan nito ay may maliit na bunton ng lupa, tila inukit ng maliliit na kamay. Hindi niya iyon pinansin noong una. Ngunit nang siya'y tumayo upang magpatuloy sa paglalakad, muli siyang inatake ng hilo. Napaluhod siya sa lupa. Panginoon, mahina niyang wika. Kung ito na ang katapusan, tanggap ko po. Sa sandaling iyon may narinig siyang mahinang tinig. Hindi pa oras, matandang mabait. Napadilat si Lolo Tasio. Sa harap niya, sa tabi ng maliit na punong iyon, may isang nilalang na hindi hihigit sa isang dangkal ang taas. Nakasuot ito ng kasuotang tila hinabi mula sa mga dahon at hibla ng damo. Ang balat ay kulay lupa at ang mga matay maliwanag na tila bituin sa gabi. Isang duwende. Hindi pangkaraniwang duwende, kundi isa na may kakaibang katahimikan at dignidad sa tindig. Matagal ka na naming pinagmamasdan, sabi ng nilalang. Ikaw na hindi nanakit ng kalikasan. Ikaw na laging nagpasalamat sa ani. Ikaw na nagbigay ng pagkain sa gutom kahit ikaw ay kapos. Hindi makapagsalita si Lolo Tasio. Ang lupaing ito ay sakop ng aming pamayanan, patuloy ng duwende. At may utang kami sa iyo. Utang? Mahina niyang tanong. Hindi lahat ng kabutihan ay napapansin ng tao, sagot ng duwende. Ngunit napapansin ito ng kalikasan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may nakinig sa kanya. May nakakilala sa kanyang kabutihan.
Hindi niya alam kung ito ba'y bunga lamang ng kanyang pagod o tunay na hiwaga, ngunit ang init na dumaloy sa kanyang dibdib ay tunay. "Anong maitutulong ko sa inyo?" tanong niya. Ngumiti ang duwende. "Hindi ikaw ang tutulong, kami ang tutulong sa iyo." Naramdaman ni Lolo Tasyo ang marahang paghipo ng malamig na hangin sa kanyang noo. Unti-unting nawala ang kanyang hilo. Luminaw ang kanyang paningin. Parang nabawasan ang bigat ng kanyang katawan. "Bukas," sabi ng duwende, "magbalik ka rito sa pagsikat ng araw. May ipapakita kami sa iyo." At sa isang kisap mata, nawala ang maliit na nilalang. Naiwan si Lolo Tasyo sa gitna ng gubat, ngunit hindi na siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon matapos siyang itakwil ng sariling mga anak, nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Isang pag-asang nagmumula, hindi sa tao, kundi sa hiwagang matagal na niyang iginalang. Maagang nagising si Lolo Tasyo. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw, ay nakaupo na siya sa harap ng maliit na kubong kanyang tinutuluyan. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukirin ay dumadampi sa kanyang balat. At ang hamog ay tila mga butil ng luha sa damo. Hindi siya sigurado kung ang nakita niya kahapon ay tunay o bunga lamang ng gutom at pagod. Ngunit ang kakaibang lakas na bumalik sa kanyang katawan ay hindi maikakaila. Marahan siyang tumayo, inayos ang kanyang lumang sombrero at naglakad patungo sa gilid ng gubat. Ang bawat hakbang ay may halong pag-aalinlangan at pananabik. Sa buong buhay niya, hindi siya naging sakim sa hiwaga. Iginagalang niya ang kalikasan, ngunit hindi niya hinanap ang mga lihim nito. Ngayon tila ang lihim ang kusang lumalapit sa kanya. Pagdating niya sa maliit na puno na kakaiba ang kinang, tumigil siya. Ang sinag ng sumisikat na araw ay tumatama sa mga dahon nito, at ang liwanag ay nagmumukhang mas matingkad kaysa sa karaniwang berde ng kagubatan. "Dumating ka," wika ng isang pamilyar na tinig. Mula sa likod ng bunton ng lupa ay muling lumitaw ang duwende. Sa liwanag ng umaga, mas malinaw ang kanyang anyo. Ang kanyang kasuotan ay tila hinabi sa pinong hibla ng kalikasan. At sa kanyang leeg ay may nakasabit na maliit na palamuting yari sa kahoy na inukitan ng masesilang simbolo. "Hindi pala ako nananaginip," bulong ni Lolo Tasyo. "Hindi," sagot ng duwende. "Ang mga panaginip ay madalas nagtatago sa dilim. Ang nangyayari ngayon ay nasa ilalim ng araw." Lumapit ang duwende sa paanan ng puno at marahang tinapik ang lupa gamit ang maliit nitong baston na tila sanga lamang ng matandang kahoy. Biglang gumalaw ang lupa na parang may humihinga sa ilalim nito. Unti-unting nagbukas ang bunton at lumitaw ang isang maliit na pintuang kahoy na halos hindi mapapansin kung hindi mo alam ang hinahanap mo. Napaatras si Lolo Tasyo. "Ito ang isa sa mga lagusan patungo sa aming pamayanan," paliwanag ng duwende. "Hindi ito nakikita ng taong puno ng galit o kasakiman." "Bakit ninyo ako pinili?" tanong ng matanda. "Hindi ka namin pinili," sagot ng duwende nang may banayad ng ngiti. "Ikaw ang nagpatunay." Saglit na natahimik si Lolo Tasyo. Sa loob ng mahabang panahon, siya ay tinanong ng mundo kung ano ang halaga niya. Ngayon, may nilalang na nagsasabing sapat na ang kanyang kabutihan upang makita ang hindi nakikita ng iba. "Sumunod ka," anyaya ng duwende. Nagdadalawang isip man, yumuko si Lolo Tasyo at dahan-dahang pumasok sa maliit na pintuan. Sa kanyang pagtataka, ang makitid na lagusan ay biglang lumawak sa loob.
Ang lupa ay hindi mabaho o madilim. Sa halip, ito'y may banayad na liwanag na nagmumula sa mga kristal na nakabaon sa pader. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang ang hangin ay sariwa at ang paligid ay may kakaibang katahimikan. Hindi tahimik na nakakatakot, kundi tahimik na nagbibigay kapanatagan. Pagdating sa dulo ng lagusan, bumungad sa kanya ang isang tanawing hindi niya akalaing makikita sa buong buhay niya. Isang maliit ngunit maayos na pamayanan sa ilalim ng lupa. May mga bahay na yari sa kahoy at ugat ng puno. May maliliit na hardin na may kumikislap na halaman at may mga duwending abala sa kani-kanilang gawain. Ang iba'y nagbubuhat ng maliliit na basket ng prutas. Ang iba na may tila nag-uukit ng kahoy o nag-aayos ng mga kristal. Maligayang pagdating, sabi ng duwende na kasama niya. Ako si Amando, tagapag-ingat ng hilagang bahagi ng kagubatan. Lolo Tasyo! Tugon ng matanda, bahagyang yumuyuko bilang paggalang. Napansin niya na ang ilang duwende ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa kanya. Wala siyang nakitang takot sa kanilang mga mata, kundi pag-usisa at tila paggalang. Siya ang tao. Narinig niyang bulong ng isa. Ang hindi pumutol ng puno kahit gipit, sabi ng isa pa. Namula ang pisngi ni Lolo Tasyo. Hindi niya akalaing may mga mata palang nakamasid sa kanya sa tuwing pinipili niyang huwag putulin ang batang puno para lamang may maipanggatong. Dinala siya ni Amando sa isang mas malaking bahay na tila sentro ng pamayanan. Sa loob ay may isang mesa na gawa sa makinis na ugat at sa paligid nito ay may ilang matatandang duwende na ang buhok ay kulay pilak. Siya na nga, sabi ni Amando. Lumapit ang isa sa matatandang duwende. Mas maliit pa kaysa kay Amando, ngunit may matalas at mabait na mga mata. Lolo Tasyo, wika nito, alam namin ang nangyari sa iyo. Hindi na nagtaka ang matanda kung paano nila nalaman. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya'y wala nang maitatago sa mga nilalang na ito. Hindi ko hinangad ang tulong, mahinahong sagot niya. Sanay na ako sa paghihirap. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Tugon ng matandang duwende. Ito'y pagkilala na ang mundo ay hindi lamang binubuo ng sakit. Isang maliit na kahon ang inilapag sa harap niya. Yari ito sa kahoy na tila mas matibay kaysa karaniwan at may ukit na mga dahon at butil ng palay. Sa loob nito, paliwanag ng duwende, ay mga binhing hindi karaniwan. Kapag itinanim sa lupang may paggalang at pasasalamat, ito'y mamumunga ng higit sa inaasahan. Napatitig si Lolo Tasyo sa kahon. Bakit ninyo ito ibinibigay sa akin? Dahil ang lupa ay mas nakikinig sa iyo kaysa sa iba, sagot ni Amando. At ang kabutihan mo ay hindi dapat mabaon sa limot. Unti-unting nabuo sa isip ng matanda ang posibilidad. Kung totoo ang sinasabi nila, maaaring makapagsimula siyang muli. Hindi upang patunayan ang sarili sa kanyang mga anak, kundi upang mabuhay ng may dangal. Ngunit may alinlangan pa rin sa kanyang puso. Kapag nalaman ng iba, tanong niya, kapag ginamit nila ito sa kasakiman, nagkatinginan ang mga duwende. Ang biyaya ay may kapalit na pananagutan, wika ng matandang duwende. Kapag ginamit sa kasamaan, mawawala ang bisa. Kapag ginamit sa kabutihan, lalo itong lalago. Marahang hinawakan ni Lolo Tasyo ang kahon. Hindi ito mabigat,
Ngunit daman niya ang bigat ng tiwala na ibinibigay sa kanya. Hindi ko sasayangin ito, sabi niya. Ngumiti si Amando. Alam namin. Pagbalik niya sa ibabaw ng lupa, ang araw ay mataas na sa langit. Ang maliit na pintuan ay muling nagsara, tila hindi kailanman umiral. Ngunit nasa kanyang kamay ang kahon. Patunay na hindi siya nanaginip. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kubo, hindi na niya iniisip ang sakit ng pagtatakwil. Sa halip, iniisip niya kung saan niya itatanim ang unang binhi. Sa puso ng isang matandang magsasaka na minsang naagawan ng lupa, may muling tumubong pag-asa. At sa ilalim ng kagubatan, may mga matang patuloy na nagbabantay, hindi upang humusga, kundi upang umalalay. Hindi agad itinanim ni Lolo Tasio ang mga binhi. Sa halip, buong maghapon niyang inobserbahan ang maliit na kapirasong lupang nasa likod ng kubong kanyang tinutuluyan. Hindi ito kasing lawak ng dating sakahan niya, ngunit sapat upang pag-ugatan ng panibagong simula. Ang lupa ay medyo matigas at tila matagal nang hindi napapangalagaan. Lumuhod siya at hinaplos ang lupa. Hindi ka sanay sa paglimot, bulong niya. Sanay ka sa pag-aaruga. Sa kanyang buong buhay bilang magsasaka, natutunan niyang ang lupa ay parang tao. Kapag napabayaan, titigas. Kapag inalagaan, lalambot at mamumunga. Pinuksan niya ang kahong bigay ng mga duwende. Sa loob ay may 7 maliliit na supot na yari sa pinong tela. Ang bawat isa ay may kakaibang simbolo, dahon, butil ng palay, patak ng ulan, araw, buwan, bituin at isang hugis pusong may ugat. Pinagmasdan niya ang mga ito ng matagal. Hindi siya agad nagtiwala sa hiwaga, ngunit ang puso niya ay nagsasabing hindi ito panlilinlang. Pinili niyang buksan ang supot na may simbolo ng butil ng palay. Sa loob ay may 3 butil na tila ordinaryo, ngunit kapag tinamaan ng liwanag, bahagyang kumikislap ang mga ito. Kung may himalaman, wika niya sa sarili, magsisimula ito sa pawis. Ginamit niya ang lumang asarol na ipinahiram sa kanya ng kapitbahay. Pinagtiyagaan niyang bungkalin ang lupa sa ilalim ng matinding araw. Kahit masakit ang kanyang likod at nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi siya tumigil. Hindi dahil sa pangarap na yumaman, kundi dahil nais niyang maramdaman muli na siya ay may silbi. Pagsapit ng hapon, handa na ang maliit na taniman. Maingat niyang itinanim ang 3 butil, tinabunan ng lupa at dinilig gamit ang tubig mula sa balon. Wala siyang inasahang agarang mangyayari. Ngunit kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, may kakaiba na siyang napansin. May 3 murang usbong na nakatayo sa gitna ng taniman. Napahinto siya. Kagabi lamang niya itinanim ang mga butil. Tumuhod siya at marahang hinawakan ang isang usbong. Malusog ito, makintab ang dahon, at tila mas matatag kaysa karaniwang pananim. Hindi ako nananaginip, bulong niya. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumago ang mga tanim. Sa loob ng 1 linggo, ang 3 butil ay naging matataas na halamang may malalapad na dahon. At pagsapit ng 2 linggo, nagsimula nang lumitaw ang mga butil ng palay. Mas marami kaysa sa inaasahan sa 3 binhi. Ngunit hindi iyon ang pinakakamangha-mangha. Ang mga butil ay tila mas buo, mas gininto ang tingnan, at mas mabigat kapag hinawakan.
Habang pinagmamasdan niya ang mabilis na paglago, napansin din niyang ang lupang dating tuyo at matigas ay tila naging mas malambot at mas mataba. Ang mga damo sa paligid ay nagmistulang mas luntian. Ang hangin ay tila mas sariwa. Hindi nagtagal. Napansin ito ng kapitbahay niyang si Mang Cardo. "Tasyo," sabi nito isang umaga, habang nakatayo sa gilid ng bakod. "Anong pataba ang ginamit mo? Parang 1 linggo pa lang ang lalaki na ng tanim mo." Ngumiti si Lolo Tasyo. "Pag-aaruga lang," sagot niya. Napakamot sa ulo si Mang Cardo, ngunit hindi na nagtanong pa. Sa 3 linggo, handa na sa pag-aani ang mga palay. Hindi makapaniwala si Lolo Tasyo habang maingat na pinuputol ang mga tangkay. Ang 3 binhi ay nagbunga ng ani na halos katumbas ng kalahating sako ng bigas kapag pinatuyo at giniling. Para sa isang maliit na taniman, iyon ay himala. Ngunit sa halip na ibenta agad ang lahat, nagtabi siya ng sapat para sa kanyang pagkain at ilang supot para sa mga kapitbahay na nangangailangan. Dinalhan niya ng bigas ang isang biyudang may 3 anak. Nag-abot din siya kay Mang Cardo bilang pasasalamat sa pagpapahiram ng asarol. "Hindi ka pa nga nakakabawi," sabi ni Mang Cardo. "Namimigay ka na. Mas masarap ang ani kapag may kasalo," sagot ni Lolo Tasyo. Sa gabi ring iyon, muling lumitaw si Amando sa tabi ng puno. "Nararamdaman namin ang pagbahagi mo," sabi ng duwende. "Lumakas ang bisa ng lupa." "Natatakot ako," amin ni Lolo Tasyo. "Kapag kumalat ang balita, baka may magtangka na kunin ang lupang ito. Ang biyayang nakatanim sa kabutihan ay hindi maagaw ng dahas," sagot ni Amando. "Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng tao ay matutuwa sa pag-unlad ng iba." Napaisip ang matanda. Sa baryo, ang inggit ay parang apoy. Kapag hindi naagapan, kayang sunugin ang ugnayan ng magkakapitbahay. "Anong dapat kong gawin?" tanong niya. "Patuloy mong gawin ang alam mong tama," tugon ng duwende. "Ang lupa ay kakampi ng may malinis na puso." Sa mga sumunod na araw, nagtanim muli si Lolo Tasyo. Ngayon ay gamit ang isa pang supot na may simbolo ng araw. Ang mga binhi rito ay tila gulay na hindi niya pa nakikita noon. Malalapad ang dahon at may bunga na makintab at kulay esmeralda. Mabilis din itong tumubo. Ngunit kasabay ng paglago ng kanyang pananim, ay ang paglago rin ng usap-usapan sa baryo. "May sikreto si Tasyo," sabi ng ilan. "Baka may patagong kapital," bulong ng iba. Ang ilan ay natuwa, ngunit ang iba ay nagsimulang magduda. At sa malayong bahagi ng baryo, may isang taong matagal nang may interes sa lupain sa gilid ng gubat. Si Don Emilio, isang negosyanteng kilala sa pagbili ng mga lupaing mahina ang may-ari. Nang makarating sa kanya ang balitang may matandang magsasakang biglang umasenso sa maliit na lupang hiniram lamang, nagtaas siya ng kilay. "Imposible," wika niya. "Walang ganitong ani ng walang kapalit." Ipinatawag niya ang isa sa kanyang tauhan. "Alamin mo kung ano ang ginagawa ng matandang iyon." Habang patuloy na sumisibol ang biyaya sa taniman ni Lolo Tasyo, may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Hindi tulad ng mga matang nagbabantay upang tumulong, kundi mga matang naghahanap ng pagkakataon. Ngunit hindi pa alam ni Lolo Tasyo na ang unang pagtubo ng pag-asa ay simula rin ng unang pagsubok. Habang patuloy na lumalago ang mga tanim ni Lolo Tasyo, unti-unting nagiging sentro ng usapan ang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Tuwing umaga, may ilang kapitbahay na dumaraan
upang silipin ang kanyang pananim. Ang iba'y tahimik na humahanga. Ang iba na may palihim na nagbibilang ng bunga at tila nagsusukat ng halaga sa isip. Hindi ito lingid sa matanda. Sanay na siya sa tingin ng tao. Ang tinging may paghanga at ang tinging may pagdududa. Ngunit sa pagkakataong ito, mas pinili niyang manatiling payapa. Inilaan niya ang kanyang lakas sa pag-aalaga ng mga pananim na tila may sariling ritmo ng paglago. Ang mga gulay na mula sa supot na may simbolo ng araw ay nagbunga ng kakaibang ani. Malalaki, makinis, at hindi madaling masira kahit ilang araw na nakalipas mula ng anihin. Ipinagbili niya ang ilan sa palengke sa bayan. Hindi niya itinaas ang presyo ng sobra. Sapat lamang upang may maipambili siya ng bigas at ilang pangangailangan. Ngunit kahit ganoon, mabilis maubos ang kanyang paninda. Mas matamis ito kaysa sa karaniwan, sabi ng isang mamimili habang tinitikman ang kanyang dala. Parang mas sariwa, dagdag ng isa pa. Unti-unting dumami ang bumibili sa kanya at kasabay nito, dumami rin ang nagtataka. Isang hapon, habang siya'y nagdidilig ng pananim, may 3 lalaking dumating. Nakasuot sila ng maayos. At ang isa'y may hawak na maliit na kwaderno. "Magandang hapon po," bati ng lalaking nasa gitna. "Kami po'y galing kay Don Emilio." Napatigil si Lolo Tasio. Narinig na niya ang pangalan ng negosyanteng iyon. Kilala sa pagbili ng lupa sa murang halaga at pagbebenta nito ng doble ang presyo. "Ano po ang may tutulong ko?" Mahinahong sagot niya. "Nais lamang po naming malaman kung may balak kayong ipagbili ang lupang ito." Diretsyong tanong ng lalaki. "Hindi po ito akin," tugon ng matanda. "Hiniram ko lamang." Nagkatinginan ang tatlo. "Mas mabuti pong siguraduhin ninyo ang inyong pananatili rito," dagdag ng isa. "Maraming interesadong mamuhunan sa bahaging ito ng baryo." Nauunawaan ni Lolo Tasio ang nakatagong babala sa kanilang salita. Hindi siya sumagot ng may galit. Sa halip, maraan siyang tumayo at tumingin sa kanila ng diretsyo. "Wala po akong hinahadlangan," sabi niya. "Nagtatanim lamang ako upang mabuhay." Matagal siyang tinitigan ng lalaking may kwaderno bago sila tuluyang umalis. Nang gabing iyon, mas mabigat ang hangin kaysa karaniwan. Muling lumitaw si Amando sa paanan ng puno. "Nararamdaman namin ang paglapit ng panganib," wika ng duwende. "Hindi ko nais ang alitan," sagot ni Lolo Tasio. "Nais ko lamang mamuhay ng tahimik. Ang kabutihan ay minsang sinusubok hindi dahil ito'y mali, kundi dahil ito'y totoo." Tugon ni Amando. Umupo si Lolo Tasio sa isang malaking bato. Hindi siya natatakot para sa sarili. Ang kinatatakutan niya ay ang posibilidad na madamay ang mga kapitbahay o masira ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. "Kung sakaling pilitin nila akong umalis," tanong niya. "Ang lupa ay may alaala," sabi ng duwende. "Ang biyayang itinanim mo rito ay hindi basta mawawala, ngunit kailangan mong maging matatag." Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nasa palengke si Lolo Tasio, may mga batang nagtakbuhan papunta sa kanyang kubo. Ayon sa kanila, may ilang tao raw na sumilip sa likod ng kanyang bahay at tila naghuhukay malapit sa puno. Agad siyang umuwi. Pagdating niya, nakita niyang may bakas ng hinukay na lupa sa paligid ng puno kung saan unang nagpakita ang duwende. Ngunit wala na roon ang mga tao. Lumuhod siya at hinaplos ang lupa. "Patawad!" bulong niya.
Hindi ko kayo naingatan. Mula sa ilalim ng lupa, naramdaman niyang tila may banayad na pagyanig. Hindi galit, kundi paalala. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Amando. Sinubukan nilang hanapin ang hindi para sa kanila. Sabi nito, "May nangyari ba sa inyo?" Nag-aalalang tanong ng matanda. "Hindi nila nakita ang lagusan," sagot ng duwende. Ang mata na puno ng kasakiman ay hindi makakakita ng hiwaga. Ngunit malinaw sa kanilang dalawa na hindi ito ang huling pagtatangka. Sa baryo, may kumakalat ng balita na may lihim na kayamanan si Lolo Tasio. Ang ilan ay nagsasabing may nakabaon daw na ginto. Ang iba na may naniniwalang may kakaibang pataba siyang ginagamit. Hindi alam ng mga tao na ang tunay na lihim ay hindi bagay na nahahawakan. Ito'y tiwala. Ito'y paggalang. Ito'y kabutihan. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang asal ni Lolo Tasio. Patuloy siyang nagbahagi ng ani. Patuloy siyang ngumiti sa mga bumabati. Hindi siya nagsalita laban sa mga nagdududa. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang paparating ang mas mabigat na pagsubok. At sa malayong bahagi ng baryo, si Don Emilio ay nakaupo sa kanyang maluwang na sala. Hawak ang ulat ng kanyang mga tauhan. "Walang nakita?" malamig niyang tanong. "Wala po, Don," sagot ng tauhan. "Pero kakaiba talaga ang ani." Tumayo si Don Emilio at tumingin sa labas ng bintana. "Kung hindi kayamanan ang nasa lupa," wika niya, "baka ang matanda mismo ang susi." Sa sandaling iyon, hindi lamang ang lupa ni Lolo Tasio ang nasa panganib, kundi ang kanyang kapayapaan. At sa kailaliman ng kagubatan, ang mga duwende ay nagsimulang maghanda. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang lahat, ngunit dama ni Lolo Tasio na may nakatagong tensyon sa hangin. Ang mga kapitbahay na dating basta lamang kumakaway ay ngayon ay mas matagal ang titig. Ang ilang dati nakikipagkwentuhan ay biglang nagmamadali kapag siya'y papalapit. Hindi siya nagalit. Sanay na siya sa pag-iisa. Ngunit hindi siya manhid sa pagbabago ng pakikitungo ng tao. Isang umaga, habang siya'y nag-aayos ng mga gulay na dadalhin sa palengke, may dumating na bisita. Isang karwaheng bihira lamang makita sa baryo ang huminto sa tapat ng kanyang kubo. Mula rito'y bumaba si Don Emilio. Matangkad, maayos ang bihis, at may tindig ng taong sanay, masunod ang kanyang nais. "Magandang umaga, Mang Tasio," bati nito. Tila magalang, ngunit may malamig na himig. "Magandang umaga po," sagot ng matanda. Bahagyang yumuyuko bilang paggalang. Pinagmasdan ni Don Emilio ang paligid, ang malusog na mga tanim, ang maayos na pagkakabungkal ng lupa, at ang mga gulay na nakahandang dalhin sa bayan. "Humahanga ako sa inyong sipag," sabi niya. "Sa edad ninyo, hindi na karaniwan ang ganitong sigla. Kapag may dahilan, may lakas." Payapang tugon ni Lolo Tasio. Ngumiti ng bahagya ang negosyante. "Diretso na tayo," anya. "Handa akong bilhin ang lupang ito. Kahit hindi sa inyo nakapangalan, kaya kong ayusin ang papeles. Bibigyan ko kayo ng sapat na pera upang mamuhay ng komportable sa natitirang panahon ninyo." Tahimik na nakinig ang matanda. "Maaari na kayong tumigil sa paghihirap," dagdag ni Don Emilio. Isang pirma lamang. Marahang ibinaba ni Lolo Tasio ang hawak niyang basket. "Hindi po ako naghihirap," sagot niya. "Nagtatanim po ako." Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ng negosyante.
Hindi ninyo ba naiintindihan? Ang lupang ito ay may potensyal. Maaaring tayuan ng bodega o resort o kung anumang mas kapaki-pakinabang. Kapaki-pakinabang kanino? Tanong ng matanda. Hindi mayabang kundi tapat. Saglit na natahimik si Don Emilio. Sa marami, sagot niya. Sa negosyo, sa ekonomiya. Ang lupa po ay hindi lamang numero. Wika ni Lolo Tasio. Ito'y buhay. Hindi nang ngumiti ang negosyante. Isipin ninyo ang alok ko, sabi niya bago tumalikod. Hindi laging bukas ang pagkakataon. Pag-alis ng karwahe, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit alam ni Lolo Tasio na hindi iyon simpleng pag-uusap lamang. Iyon ay babala. Kinagabihan, nagbalik si Amando. Nakipagkita siya sa iyo, sabi ng duwende. Oo, sagot ng matanda. Alam kong hindi siya basta susuko. Ang unang pagsubok ay laging alok, wika ni Amando. Kapag hindi ka natukso, susunod ang pananakot. Hindi natakot si Lolo Tasio para sa sarili. Ngunit alam niyang kapag lumala ang sitwasyon, maaaring maapektuhan ang buong baryo. Kung sakaling may mangyari, sabi niya, huwag sana kayong madamay. Ngumiti si Amando. Hindi kami mahina, ngunit hindi rin kami nakikialam ng walang dahilan. Ang laban mo ay laban ng dangal. Sa mga sumunod na araw, tila naging mas madalas ang pagbisita ng mga tauhan ni Don Emilio sa baryo. May mga balitang kumakalat na ang lupa sa gilid ng gubat ay balak kunin para sa isang malaking proyekto. May ilang kapitbahay ang lumapit kay Lolo Tasio. Baka mas mabuting ang ibenta mo na, payo ng isa. Kung tutol ka, baka kami pa ang maipit. Hindi niya sila sinisi. Ang takot ay natural sa taong may pamilya at kabuhayang kailangang pangalagaan. Nauunawaan ko, sagot niya. Hindi ko kayo ilalagay sa alanganin. Ngunit sa kabila ng presyon, hindi siya pumayag. Isang gabi, habang mahimbing ang karamihan sa baryo, may ilang aninong palihim na pumasok sa kanyang taniman. May dala silang mga sako at tila may balak sirain ang kanyang mga pananim. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang lupa sa kanilang tinatapakan ay tila lumambot at nagmistulang lusak. Isa-isa silang nadulas at napaatras. Sa gitna ng dilim, may mumunting liwanag na gumagalaw sa pagitan ng mga tanim, mga aninong maliit ngunit mabilis. Hindi nagtagal, tumakbo ang mga lalaki palayo, takot at naguguluhan. Kinabukasan, natagpuan ni Lolo Tasio ang kanyang taniman na buo at ligtas. Lumapit si Amando sa kanya habang siya'y nag-iinspeksyon ng lupa. Hindi pa ito ang pinakamabigat na pagsubok, sabi ng duwende. Alam ko, tugon ng matanda. Ngunit nagpapasalamat ako. Hindi namin pinrotektahan ang ani lamang, paliwanag ni Amando. Pinrotektahan namin ang layunin. Napatingin si Lolo Tasio sa malusog na mga halaman. Kung kailangan kong harapin siya, sabi niya, gagawin ko, ngunit hindi ako lalaban sa galit. Ang katatagan ay hindi ingay, tugon ng duwende. Ito'y paninindigan. Sa kabilang dako, galit na galit si Don Emilio nang marinig ang kabiguan ng kanyang mga tauhan. Kung hindi takot ang gumana, wika niya, iba ang gagamitin natin. At sa sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang isang plano. Hindi lamang upang makuha ang lupa, kundi upang tuluyang alisin ang hadlang. Hindi pa alam ni Lolo Tasio na ang susunod na pagsubok ay hindi lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa kanyang pangalan at dangal. At sa bawat pagtibok ng gabi,
Ang pagitan ng kabutihan at kasakiman ay lalo pang lumiliit. Hindi nagtagal, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Kung dati bulong lamang ang pagdududa, ngayoy may kasama ng pangalan. Isang umaga, habang si Lolo Tasio ay nasa palengke upang magbenta ng ani, may dalawang babae ang tahimik na nag-uusap sa di kalayuan. May nagsabi raw na may orasyon siya, bulong ng isa. Hindi raw basta pataba ang gamit, sagot ng isa pa. May kakaiba raw siyang ginagawa sa gabi. Nagkunwari si Lolo Tasio na hindi niya naririnig. Ngunit ang bawat salitang iyon ay tila maliliit na tinik na dahan-dahang tumutusok sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa pwesto, napansin niyang mas kaunti ang lumalapit. Ang ilan ay tumitingin sa kanyang paninda, ngunit hindi bumibili. Bakit parang nag-iba ang ihip ng hangin? Mahinang tanong niya sa sarili. Bandang tanghali, dumating si Mang Cardo. Tasio, sabi nito ng may pag-aalala, may kumakalat na balita. Sabi nila, may ginagawa ka raw na hindi tama. May nagsabi pang gumagamit ka raw ng engkanto upang mapalaki ang ani. Hindi nagulat si Lolo Tasio. Sa likod ng mga pangyayaring nagdaang gabi, alam niyang may taong handang baluktutin ang katotohanan. Naniniwala ka ba? Tanong niya kay Mang Cardo. Hindi agad sumagot ang lalaki. Hindi ko alam. Tapat nitong sagot. Pero may takot ang iba. Lalo na't may mga batang nagkasakit nitong mga nakaraang araw. Ikinokonekta nila sa lupa mo. Napabuntong hininga si Lolo Tasio. Ang sakit ng katawan ay mas madaling tiisin kaysa sa paninirang puri. Hindi ko kayang kontrolin ang iisipin ng tao, wika niya. Pero hindi ako gagawa ng masama. Kinagabihan, muling nagtipon ang ilang tao sa baryo. May nagmungkahi na dapat siyasatin ang lupang tinataniman ni Lolo Tasio. May nagsabi pang dapat siyang paalisin upang hindi raw magdala ng malas. Sa isang sulok, tahimik na nakamasid ang isa sa mga tauhan ni Don Emilio. Hindi kailangan ng dahas kung may takot na magsisilbing sandata. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Lolo Tasio. Nakaupo siya sa labas ng kubo, nakatingin sa mga bituin. Lumapit si Amando. Lumalala ang usapan, sabi ng duwende. Oh, sagot ng matanda. Mas masakit pala ang maling paratang kaysa sa gutom. Ganyan ang kasakiman, wika ni Amando. Kapag hindi nakuha ang gusto, sisirain ang pangalan. Tahimik na nag-isip si Lolo Tasio. Kung lalaban ako, baka mas lumala, anya. Kung mananahimik naman ako, baka isipin nilang totoo ang paratang. May 300, sabi ng duwende. Ano yon? Katotohanan na may liwanag. Kinabukasan, hindi nagtungo si Lolo Tasio sa palengke. Sa halip, inanyayahan niya ang mga kapitbahay na pumunta sa kanyang taniman. Isa-isa silang dumating, may pag-aalinlangan sa muka. Wala akong itinatago, panimula niya. Kung nais ninyong makita kung paano ako magtanim, narito ang lupa, ang tubong, ang tubig, at ang mga binhi. Hindi niya binanggit ang tungkol sa mga duwende. Hindi niya inilantad ang hiwaga. Sa halip, ipinakita niya ang proseso, ang maingat na pagbubungkal, ang tamang pagdidilig, ang pag-aalis ng damo, at ang pagdarasal tuwing umaga bago magsimula. Wala akong orasyon, sabi niya ng malinaw. Wala akong sinasamba kundi ang may kapal at ang biyayang ibinibigay niya sa lupa. May ilan pa ring nagduda, ngunit may ilan ding natahimik. Isang matandang babae ang lumapit. Kung may masama kang ginagawa, sabi nito,
Hindi ka magbibigay ng ani sa iba. Ang mga salitang iyon ay tila patak ng ulan sa tuyong lupa. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Hapon nang dumating si Don Emilio, kasama ang 2 opisyal mula sa bayan. "May reklamo laban sa inyo," malamig niyang sabi. "May nagsabing gumagamit kayo ng ipinagbabawal na kemikal." Alam ni Lolo Tasio na ito ang susunod na hakbang. Gamitin ang batas bilang panakot. Sinuri ng mga opisyal ang lupa. Kumuha sila ng sampol. Tiningnan ang mga pananim. Tahimik ang lahat. Sa ilalim ng lupa, ang mga duwende ay nagmamasid. Handang tumulong ngunit hindi nakikialam maliban kung kinakailangan. Pagkatapos ng pagsusuri, nagsalita ang isa sa mga opisyal. "Wala kaming nakitang anumang kemikal," aniya. "Malinis ang lupa." Nag-iba ang mukha ni Don Emilio. "Sigurado ba kayo?" tanong niya. "Opo," sagot ng opisyal. "Kung may kakaiba man dito, ito'y dahil sa maayos na pag-aalaga." Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga taong kanina'y may pagdududa ay nagsimulang mag-isip. Hindi man tuluyang nabura ang tsismis. Nabasag ang lakas nito. Nang makaalis ang mga opisyal, tumingin si Don Emilio kay Lolo Tasio. "Hindi pa ito tapos," mahina ngunit mariing sabi niya. "Hindi ko rin po ito sinimulan," payapang tugon ng matanda. Sa gabing iyon, mas malinaw ang mga bituin. "Pinili mo ang tama," sabi ni Amando. "Pinili ko ang katotohanan," sagot ni Lolo Tasio. "Kung may matalo man, sana hindi ang aking konsensya." Ngunit sa malayo, may isa pang hakbang na binabalak ang negosyante. Hindi na laban sa lupa, kundi laban sa puso ng matanda. At sa unang pagkakataon, ang susunod na pagsubok ay maaaring manggaling sa taong hindi niya inaasahan. Matapos ang investigasyon, tila pansamantalang natahimik ang baryo. Nawala ang mga opisyal. Umalis ang mga tauhan ni Don Emilio. At muling bumalik sa karaniwang ritmo ang mga araw. Ngunit alam ni Lolo Tasio na ang katahimikang ito ay hindi nangangahulugang tapos na ang lahat. Isang hapon, habang siya'y nag-aayos ng mga bagong tanim mula sa supot na may simbolo ng patak ng ulan, may isang sasakyang huminto sa may kalsada. Hindi ito karwahe, kundi isang makintab na sasakyan na bihirang makita sa baryo. Mula rito'y bumaba ang isang lalaking maayos, ang bihis. May suot na salamin sa mata at may dalang mamahaling bag. Hindi agad nakilala ni Lolo Tasio ang anyo. Ngunit nang alisin ng lalaki ang salamin, tila bumalik ang ilang taon sa kanyang alaala. "Ramon," mahina niyang sambit, "ang panganay. Matagal na panahon mula nang huli niya itong makita." "Kamusta ka, tay?" tanong ni Ramon, tila may pag-aalinlangan sa tinig. Hindi agad nakasagot si Lolo Tasio. Pinagmasdan niya ang mukha ng anak. Mas makinis na ngayon, mas matalas ang mga galaw. Ngunit nandoon pa rin ang pamilyar na hugis ng mga mata. "Mabuti," sagot niya sa wakas. "Ikaw?" "Maayos," tugon ni Ramon. "Marami akong naririnig tungkol sa inyo." Hindi kailangang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin noon. "Nag-aalala lang ako," dagdag ni Ramon. "May nagsabi sa akin na may gulo raw dito. May mga taong gustong kunin ang lupa." Tahimik na ngumiti si Lolo Tasio. "Ang lupa ay hindi akin," aniya. "Ngunit ang paninindigan ay akin." Sandaling naglakad si Ramon sa paligid. Tinitingnan ang mga pananim.
Maganda ang ani ninyo, sabi niya. Halos hindi ka pa ni paniwala. Kapag may tiyaga, may bunga, sagot ng matanda. Napabuntong hininga si Ramon. Diretso na tayo, tay, sabi niya. May alok si Don Emilio. Gusto niyang tapusin na ang usapin. Kung papayag kayo, mabibigyan tayo ng malaking halaga. Sapat para mabawi ang lahat. Napatingin si Lolo Tasio sa anak. Tayo? Mahinahon niyang tanong. Bahagyang napayuko si Ramon. Alam kong nagkamali kami noon, aniya. Pero kung may pagkakataong maitama ito, bakit hindi natin kunin? Hindi galit ang naramdaman ni Lolo Tasio, kundi lungkot. Ramon, dahan-dahan niyang wika, noong ibinenta ninyo ang lupa ko, hindi ako humingi ng paliwanag. Tinanggap ko. Ngayon ang maliit na bahaging ito ng mundo ang nagbibigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Hindi ba sapat ang pera upang mabuhay ng komportable? Tanong ng anak. Ang komportabling buhay na walang dangal ay mabigat dalhin, sagot niya. Tahimik ang paligid. Sa ilalim ng lupa, nararamdaman ng mga duwende ang pagdating ng panganay. May kakaibang enerhiya, hindi ganap na masama, ngunit puno ng pagkalito at pagnanasa. Tay, muling sabi ni Ramon, hindi ninyo ba naiisip ang kapakanan namin? Kapag tumanggi kayo, baka mas lumala ang sitwasyon, baka pati kami madamay. Doon naramdaman ni Lolo Tasio ang tunay na layunin ng pagdating ng anak. Hindi lamang pag-aalala, kundi panggigipit. Sinong nag-udyok sa iyo na pumunta rito? Tahimik niyang tanong. Hindi agad sumagot si Ramon. Hindi mahalaga, aniya sa huli. Ang mahalaga, may pagkakataon tayong kumita. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Ngiting walang panunuya, kundi may pag-unawa. Anak, sabi niya, noong bata ka, tinuruan kitang huwag kumuha ng hindi iyo. Ngayon, ang lupang ito ay hindi man sa akin nakapangalan, ngunit ang ani nito ay bunga ng malinis na hangarin. Kung ibibigay ko ito dahil sa takot o pera, ano ang matitira sa akin? Napapikit si Ramon. Hindi ninyo naiintindihan ang mundo sa labas, bulong nito. At hindi mo na rin naiintindihan ang mundo rito, sagot ni Lolo Tasio. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa unang pagkakataon, tila nagbanggaan ang dalawang magkaibang pananaw. Ang mundong hinubog ng lungsod at ang mundong hinubog ng lupa. Sa huli, nagsalita si Ramon. Pag-isipan ninyo, sabi niya. Hindi ako ang huling darating. Bumalik siya sa sasakyan at umalis. Matagal na nakatayo si Lolo Tasio, nakatingin sa alikabok na iniwan ng gulong. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Amando. Mas mabigat ang pagsubok kapag dugo ang kaharap, sabi ng duwende. Oo, sagot ng matanda. Mas madaling tanggihan ang estranghero kaysa ang sariling anak. May pagdududa sa kanyang puso, dagdag ni Amando. Ngunit hindi pa ito tuluyang nadadala ng dilim. Napatingin si Lolo Tasio sa taniman. Kung sakaling kailangan kong mamili, anya, pipiliin ko ang tama. Ngunit hindi ko titigilan ang pag-asang magbago ang puso ng anak ko. Sa ilalim ng lupa, may bahagyang pagyanig, tila tanda ng pagsang-ayon. Ngunit sa malayong bahagi ng baryo, nakaupo si Don Emilio kasama si Ramon. Kung hindi siya papayag sa alok, malamig na sabi ng negosyante, may iba tayong paraan. Hindi pa alam ni Lolo Tasio na ang susunod na hakbang ay maglalagay sa kanya sa pagitan ng ama at paninindigan. At sa pagkakataong iyon, maaaring hindi sapat ang katahimikan upang mailigtas ang lahat. Makalipas ang pagbisita ni Ramon, mas naging tahimik si Lolo Tasio. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pag-iisip.
habang siya'y nagdidilig ng mga pananim isang umaga. Bumabalik sa kanyang alaala ang mga taon ng pagpapalaki sa panganay. Ang unang araw nito sa paaralan. Ang gabing siya'y nagbantay nang may lagnat ang bata. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa ilalim ng gaserang ilaw. Hindi niya akalaing darating ang panahon na magkakaharap sila, hindi bilang mag-ama, kundi tila magkaibang panig sa isang usapin. Sa ilalim ng lupa, dama ng mga duwende, ang bigat ng kanyang damdamin. Lumapit si Amando kinagabihan. Ang puso mo ang tunay na sinusubok, wika nito. Higit pa sa lupa, sagot ni Lolo Tasio. Mas masakit kapag anak ang kaharap. May pagpipilian si Ramon, dagdag ng duwende. Ngunit ikaw ang kailangang manatiling malinaw. Hindi nagtagal. Muling dumating si Ramon. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 tauhan ni Don Emilio at isang lalaki na may dalang makapal na folder ng mga papeles. Hindi ko nais na umabot pa ito sa mas mabigat na usapan, panimula ni Ramon. Tila pilit ang pagiging mahinahon. Ngunit kailangan na nating magdesisyon. Tungkol saan? Tanong ni Lolo Tasio. Kahit batid na niya ang sagot. Inaalok kayo ng kasunduan, sabi ng lalaking may folder. Kung pipirma kayo na kusa kayong aalis sa lupaing ito at hindi na maghahabol ng anumang karapatan, bibigyan kayo ng sapat na halaga at titiyaking hindi kayo masasangkot sa anumang reklamo. Reklamo? Mahinahong ulit ng matanda. May mga ulat na maaaring ang inyong pananim ay nagdudulot ng irigasyon na nakakaapekto sa ibang bahagi ng lupa. Paliwanag ng lalaki. Ayaw naming lumaki pa ang issue. Alam ni Lolo Tasio na gawa-gawa lamang iyon. Anak, tumingin siya kay Ramon. Alam mo bang walang katotohanan iyan? Hindi agad nakasagot ang panganay. Tay, sabi nito sa wakas. Mas mabuti nang umiwas sa gulo. Hindi ninyo kakayanin kung dadalhin pa ito sa hukuman. Tahimik na tumingin ang matanda sa mga pananim na ilang linggo niyang inalagaan. Kung pipirma ako, tanong niya, ano ang matitira sa akin? Kapayapaan, sagot ng lalaki. Ngunit alam ni Lolo Tasio na ang kapayapaang binibili ng takot ay panandalian lamang. Kung tatanggi kayo, malamig na wika ng tauhan ni Don Emilio, maaaring masira ang reputasyon ninyo. Maaaring mawalan kayo ng suporta sa baryo. Doon na pagtanto ni Lolo Tasio ang tunay na layunin. Hindi lamang ang lupa, kundi ang pagdurog sa kanyang pangalan upang siya'y mapilit. Tahimik siyang naglakad palayo sa kanila at tumingin sa malawak na kalangitan. Sa sandaling iyon, hindi siya nagdasal ng himala. Nagdasal siya ng lakas. Bumaling siya kay Ramon. Kung ako'y pumirma, sabi niya, matutulungan ba kita? Napatingin si Ramon sa ama, tila nabigla sa tanong. Hindi ito tungkol sa akin, mabilis nitong sagot. Hindi ba? Mahinahong tugon ng matanda. Bakit tila ikaw ang mas nangangailangan ng kasunduang ito? Napayuko ang panganay. Sa likod ng kanyang matatag na pananalita, may takot na hindi niya maikubli. Takot na mabigo sa mga taong kanyang pinakikisamahan. Takot na mawala ng pagkakataon sa lungsod. Takot na hindi sapat ang kanyang tagumpay kung wala ang dagdag na pakinabang. Anak, patuloy ni Lolo Tasio, ang pera ay maaaring bumalik. Ang lupa ay maaaring maipasa. Ngunit kapag ipinagpalit mo ang tama sa madali, ang sugat sa konsensya ay hindi madaling maghilom. Tahimik ang paligid. Ang mga tauhan ni Don Emilio ay naghintay. Sa ilalim ng lupa, ang mga duwende ay nakamasid, handa,
ngunit hindi nakikialam sa desisyon ng puso. Sa wakas, nagsalita si Ramon. Tay, pagod na akong makipagsabayan. Mahina niyang wika. Akala ko kapag mas marami akong hawak, mas magiging panatag ako. Doon, nakita ni Lolo Tasio ang batang minsang kumapit sa kanyang kamay sa unang araw ng paaralan. Hindi masama ang kanyang anak. Naliligaw lamang. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng pagkuha sa iba, sabi ng matanda. Nagkatinginan si Ramon at ang mga tauhan. Hindi kami maaaring umuwi nang walang sagot, sabi ng lalaking may folder. Tanggap ko ang anumang isampa ninyo, payapang tugon ni Lolo Tasio. Ngunit hindi ako pipirma sa kasinungalingan. Mahabang katahimikan. Sa huli, isinara ng lalaki ang folder. Pag-isipan ninyo hanggang bukas, sabi nito bago sila umalis. Naiwan si Ramon sandali. Tay, mahina niyang sabi, kung magpatuloy ito, baka masaktan kayo. Mas masakit ang mawalan ng sarili, sagot ng matanda. Unti-unting tumalikod si Ramon at sumunod sa mga kasama. Kinagabihan, lumitaw si Amando. Pinili mo ang tama, sabi ng duwende. Pinili ko ang katotohanan, tugon ni Lolo Tasio. Ngunit hindi ko alam kung hanggang saan ang aabutin nito. Kapag ang puso ang malinaw, sagot ni Amando, kahit ang pinakamadilim na balak ay hindi magtatagumpay ng tuluyan. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, lalong tumitindi ang determinasyon ni Don Emilio. Kung hindi madadaan sa paninirang puri at hindi rin sa anak, may isa pa siyang paraan. Isang hakbang na maaaring maglagay sa buhay ni Lolo Tasio sa tunay na panganib. At sa unang pagkakataon, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa dangal, kundi sa kaligtasan. Dumating ang gabi na tila mas makapal ang dilim kaysa karaniwan. Tahimik ang baryo. Ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang namatay. At ang mga aso ay paminsan-minsang tumatahol sa kawalan. Sa loob ng kubo, nakahiga si Lolo Tasio ngunit hindi mahimbing ang kanyang tulog. May kung anong bumabagabag sa kanya. Mula sa ilalim ng lupa, dama ng mga duwende, ang kakaibang kilos sa ibabaw, mga yabag na maingat, mga hiningang pinipigil. Sa labas ng kubo, may tatlong aninong gumalaw sa dilim. May dala silang mga galon at basahan. Hindi na nila sinubukang manakot o manira ng pananim. Mas mabilis at mas tiyak ang kanilang balak. Isang basahang binasa ng likido ang inihagis sa gilid ng kubo. Maya-maya, may sumiklab na maliit na apoy na agad kumalat sa tuyong pawid ng bubong. Sa loob, naamoy ni Lolo Tasio ang usok. Agad siyang napabangon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang apoy na mabilis lumalakas. Sa kanyang edad, hindi na siya kasing bilis ng dati. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Sinubukan niyang kumuha ng tubig mula sa tapayan, ngunit mabilis ang pagkalat ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, may malakas na ihip ng hangin ang biglang dumaan. Ang mga dahon sa paligid ay tila sabay-sabay na gumalaw. Mula sa paanan ng puno, may mumunting liwanag na nagsimulang kumalat sa lupa. Sa ilalim ng kubo, tila may umusbong na kahalumigmigan mula sa mismong lupa. Ang apoy na kanina'y mabilis kumalat ay biglang humina, parang nawalan ng hangin. Sa gilid ng taniman, may mga aninong maliit, ngunit mabilis na kumilos. Ang ilang bahagi ng damo
ay nagmistulang nabasa kahit walang ulan. Ang apoy ay hindi tuluyang nawala, ngunit hindi rin ito lumaki gaya ng inaasahan ng mga nagpasimula nito. Sa di kalayuan, nagmamadaling umatras ang tatlong lalaki. May mali, bulong ng isa. Hindi nila maipaliwanag kung bakit tila mismong lupa ang kumontra sa kanila. Sa tulong ng ilang kapitbahay na nagising sa kaguluhan, tuluyang naapula ang apoy. Nasunog ang isang bahagi ng bubong, ngunit nanatiling buo ang kubo at ang taniman. Pagkatapos ng kaguluhan, nakaupo si Lolo Tasio sa harap ng kanyang bahay. May bahagyang uling sa kanyang damit, ngunit hindi siya sugatan. Doon niya napagtanto na ang laban ay umabot na sa sukdulan. Lumapit si Mang Cardo. "Sino ang may gawa nito?" Galit na tanong nito. Hindi sumagot si Lolo Tasio. Alam niya ang hinala ng lahat, ngunit wala siyang patunay. Makalipas ang ilang sandali, sa ilalim ng natitirang anino ng puno, lumitaw si Amando. "Lumampas na sila sa hangganan," sabi ng duwende. "Hindi ko nais ang gantihan," tugon ng matanda. "Hindi gantihan," sagot ni Amando. "Pagpapanagot." Sa unang pagkakataon, may bahid ng lungkot ang tinig ng duwende. Kapag ang tao ay piniling sirain ang buhay ng iba para sa pakinabang, nawawala ang balanse. "Anong mangyayari?" tanong ni Lolo Tasio. "Ang lupa ay may sariling paraan ng pagwawasto," paliwanag ni Amando. "Hindi sa galit, kundi sa pagbabalik ng ginawa." Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita ng sunog. May ilang nakakita ng mga aninong tumatakbo. May nagsabing nakilala nila ang isa sa mga tauhan ni Don Emilio. Nakarating ang balita sa bayan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang testigo ang lumapit sa kapitan ng baryo. Isang binatang mangingisdang pauwi ng gabing iyon at nakakita sa pangyayari. Sa kabilang panig, nang mabalitaan ni Ramon ang nangyari, agad siyang bumalik sa baryo. Nakita niya ang nasunog na bahagi ng bubong at ang pagod sa mukha ng ama. "Hindi ko ito ginusto," sabi niya, halos pabulong. "Hindi mo man ginusto," sagot ni Lolo Tasio, "ngunit pinili mong manahimik." Doon unang bumagsak ang bigat sa balikat ni Ramon. Sa lungsod, maaaring laro lamang ang pakikipag-ugnayan sa makapangyarihan. Ngunit dito, ang bawat desisyon ay may mukha at pangalan. Kinagabihan, habang nag-aayos ng nasirang bubong ang ilang kapitbahay bilang tulong, may kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi ito katahimikan ng takot, kundi ng pagmulat. Unti-unting nabuo sa baryo ang pag-unawa na ang matandang minsang pinagdudahan ay siya palang pinuntirya. At sa unang pagkakataon, hindi nag-iisa si Lolo Tasio sa gitna ng laban. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa bayan, may nagsisimula ng investigasyon at si Don Emilio, na sanay laging nauuna, ay maaaring humarap sa mas mabigat na kapalit ng kanyang mga ginawa. Ang apoy na sinimulan sa dilim ay maaaring maging liwanag na maglalantad ng katotohanan. Hindi nagtagal, matapos ang tangkang panununog, dumating sa baryo ang mga kinatawan mula sa bayan upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Ang binatang mangingisdang nakasaksi
sa mga anino sa dilim ay nagbigay ng pahayag. May ilan pang kapitbahay ang nagpatunay na nakita nila ang mga tauhan ni Don Emilio sa paligid ng kubo bago ang insidente. Sa unang pagkakataon, ang mga bulong ay naging tinig at ang tinig ay naging patotoo. Tahimik lamang si Lolo Tasio habang kinakausap siya ng mga opisyal. Hindi siya nagparatang. Hindi rin siya nagbanggit ng pangalan. "Ano po ang hinala ninyo?" tanong ng isa. "Wala po akong hinala," sagot niya. "Ang alam ko lang, may nagtangkang manira. Ngunit ayaw kong humusga ng walang ebidensya." Ang kanyang mahinahong pananalita ang lalong nagpatibay sa tiwala ng mga tao sa kanya. Samantala, sa bayan, nagsimula ang pagtawag sa pangalan ni Don Emilio. Hindi ito sanay na tinatanong o pinagdududahan, ngunit ang pagsunog ng bahay ng isang matanda ay hindi basta-basta maitatago. Nang mabalitaan ni Ramon na may opisyal nang nagsasagawa ng investigasyon, tila may pumutok na konsensya sa kanyang dibdib. Matagal siyang nakaupo sa loob ng sasakyan bago tuluyang bumaba at lumapit sa ama. "Tay," panimula niya, "may kailangan akong aminin." Hindi agad nagsalita si Lolo Tasio. Pinagpatuloy lamang niya ang pag-aayos ng mga natirang pawid. "Naroon ako nung pinag-usapan ang pananakot," patuloy ni Ramon. "Hindi ko alam na aabot sa sunog, pero alam kong may balak silang gumawa ng masama. Hindi ko sila pinigilan." Huminto ang matanda sa kanyang ginagawa. "Bakit?" mahinahon niyang tanong. "Dahil natakot ako," sagot ni Ramon. "Natakot akong mawala ang posisyon ko. Natakot akong masira ang mga pinaghirapan ko sa lungsod." Tumango si Lolo Tasio. "Ang takot ay bahagi ng tao," sabi niya. "Ngunit ang pananahimik sa harap ng mali ay pagpili." Napayuko si Ramon. "Handa akong magsalita sa investigasyon," wika nito. "Hindi ko na kayang dalhin ito." Sa ilalim ng puno, tahimik na nakamasid si Amando at ang iba pang duwende. Hindi sila nakikialam sa desisyon ng tao, ngunit dama nila ang pagbalik ng balanse. Ilang araw ang lumipas at tuluyang lumantad ang katotohanan. Ang isa sa mga tauhan ni Don Emilio ay nagsalita matapos maharap sa ebidensya at mga saksi. Hindi na napigilan ang paglalabas ng mga detalye. Ang utos na takutin ang matanda, ang plano ng paninirang puri, at ang huling hakbang na magdulot ng apoy upang mapilitang umalis. Hindi man personal na humawak ng apoy si Don Emilio, malinaw na ang kanyang impluwensya ang nagtulak sa mga tauhan. Sa baryo, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating pagdududa ay napalitan ng paggalang. Ang dating bulong ay napalitan ng paghingi ng paumanhin. Lumapit si Mang Cardo isang hapon. "Patawad, Tasio," sabi niya. "Nagduda ako noon." "Hindi ka nag-iisa," sagot ng matanda. "Mahalaga, natutunan natin." Sa kabila ng lahat, hindi nagdiwang si Lolo Tasio. Wala siyang galit na gustong ipaghiganti. Ang nais lamang niya ay ang kapayapaan ng lupa at ng puso. Isang gabi, muling nagtipon ang mga duwende sa ilalim ng puno. Lumapit si Amando kay Lolo Tasio. "Naipagtanggol mo ang dangal mo," sabi nito. "At higit pa roon, nailigtas mo ang puso ng iyong anak." Napatingin si Lolo Tasio kay Ramon na kasalukuyang tumutulong sa pag-aayos ng bakod ng taniman. "Hindi ko siya iniligtas," mahina niyang sagot. "Pinili niya ang tama. Ang binhing itinanim mo sa kanya
Noon pa man ang tumubo, wika ni Amando. Minsan, matagal bago sumibol ang kabutihan. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang umatras si Don Emilio mula sa plano sa lupain sa gilid ng gubat. Hindi man siya ganap na naparusahan ng mabigat, nabahiran ng kanyang pangalan at nabawasan ang kanyang impluensya. Sa baryo, nagsimulang magtulungan ang mga tao upang pagandahin ang irigasyon at palaguin ang ani ng sama-sama. Si Lolo Tasio ay hindi naging mayaman sa salapi, ngunit naging mayaman siya sa tiwala at paggalang. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, itinanim niya ang isa pang binhi mula sa kahon. Ang supot na may simbolo ng puso na may ugat. Lumapit si Amando. "Iyan ang huling binhi," sabi ng duwende. "Ano ang bunga nito?" tanong ng matanda. "Pagkakaisa," sagot ni Amando. "Ngunit hindi lamang sa lupa, kundi sa tao." Ngumiti si Lolo Tasio habang tinatabunan ng lupa ang binhi. Sa kanyang buhay, nawala sa kanya ang lupa, ang bahay, at maging ang tiwala ng ilan. Ngunit sa gitna ng lahat, hindi niya nawala ang kanyang kabutihan. At iyon ang naging tunay na himala. Sa ilalim ng kagubatan, patuloy ang pagbabantay ng mga duwende, hindi upang kontrolin ang kapalaran ng tao, kundi upang tiyakin na ang kabutihan ay may kakampi. At sa ibabaw ng lupa, sa maliit na kubo sa dulo ng pilapil, muling namuhay si Lolo Tasio, hindi bilang isang itinakwil na matanda, kundi bilang haligi ng dangal at pag-asa. Wakas.